Bumalik si Henry sa Hong Kong matapos magsilbi sa militar ng US ng maraming taon. Naghahanap upang magsimula, isang karera bilang isang guro, pumapasok siya sa kanyang dating paaralan, Tak Chi Secondary. Ang mga tala ng punong guro, na wala siyang karanasan sa pagtuturo, ngunit pagkatapos na ipakita ang isang sulat ng rekomendasyon, mula sa isang mas mataas na opisyal, binibigyan siya ng trabaho. Bago umalis si Henry, ipinaalam ng principal sa kanya na ang klase na itinalaga sa kanya na ituro ay isa sa pinakamasama sa paaralan. Ang umaga, ng kanyang unang araw sa paaralan, pumasok si Henry sa klase upang makitang ito ay ganap na kaguluhan. Ang ilang mga mag-aaral ay natutulog, ang iba ay kumakanta, ang iba ay naglalaro ng mga video game, habang ang isang mahusay, bilang sa kanila ay nagluluto ng ramen sa isang portable stove. Kahit pumasok na ang guro, sila, tuluyan na siyang hindi pinansin at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sinubukan ni Henry na kunin ang kanilang atensyon, ngunit nagkukunwaring hindi nila siya naririnig. Siya ay sumusuko sa pagsisikap na ilihis ang kanilang atensyon at umiikot sa silid-aralan at nagkomento sa mga bagay na ginagawa na nila. Ang mga estudyante, ang mga nagluluto ay hinihiling na kumain ng mas kaunting ramen dahil naglalaman ito ng labis na sodium. Henry, pagkatapos ay lumapit sa isang lalaki na nagngangalang Zufa na tumutugtog ng ukulele at tinulungan siya nito. Katulad nito, nagbabala siya, isang batang gamer laban sa radiation na maaaring matanggap niya mula sa pagtitig sa screen buong araw. Jeez, kung totoo man iyon, huli na ang lahat para sa ating lahat. Kapag ang mga mag-aaral, sa wakas ay nagsimulang makinig sa kanya, ipinakilala niya ang kanyang sarili at isinulat ang kanyang pangalan at numero ng telepono sa pisara. Nagtawanan ng mga estudyante dahil ang pangit ng sulat kamay niya. Pagkatapos, isang tao mula sa tinawag siya ng mga estudyante at pinaalis siya sa klase, ngunit tinawanan ito ni Henry. Hindi pinapansin ng mga bata, muli siya at nagpatuloy sa mga aktibidad na kanilang ginagawa bago siya dumating. Pagkakaroon, sapat na, gumamit si Henry ng rubber band at piraso ng chalk para ma-trigger ang fire sprinkler sa kwarto. Mabilis silid ng supply ng palakasan upang manigarilyo. Ang pinuno ng ang grupo, si Jack, ay may crush sa isang grade student mula sa ibang klase. Yung iba nakahanap, tinititigan niya ang kanyang larawan at pinagtatawanan siya. Ang grupo ay may tunggalian sa mayayaman, at mga spoiled na bata sa basketball team ng school. Pumasok sila sa supply room at nagkukutya, Jack as usual dahil mahirap siya. Maya-maya ay nagpa-practice na ang basketball team habang sina Jack at pinapanood sila ng grupo mula sa malapit. Ibinaba ni Jack ang isang bote sa court, na naging sanhi ng koponan. Pinunong bumagsak. Ang grupo ay tumatawa ngunit binigyan ng detention ng guro sa Ingles ng paaralan, Ms. Liang. Para maiwasan ang pagkakakulong, pinaglalaroan siya ng mga ito at tumatakas kapag abala siya. Naglilinis ng kanyang mesa. Sa ibang lugar, ang punong guro ng paaralan ay nababalisa dahil ang edukasyon. Pinaplano ng board na ibawas ang 20% ng kanilang taunang pondo. Dumating ang mga tao mula sa board, maglibot sa paaralan upang suriin kung saan ginagamit ang pondo. Kasabay nito, pumasok si Henry sa silid-aralan kung saan nag-set up ang mga estudyante ng isang balde ng tubig para prank siya. Ngunit ang kanyang mga reflexes ay gumagana ng mas mabilis kaysa sa bumabagsak na balde at nagagawa niyang itulak ito palayo. Naiwang gulat na gulat ang mga estudyanteng kanina pa naghihintay sa kanya. Hinihingi ni Henry ang kay Jack pakete ng sigarilyo, alam na siya ay naninigarilyo. Iniabot lang ni Jack sa kanya ang pakete, na curious, sa kanyang gagawin. Pagkatapos, hiniling ni Henry kay Zufa na pangalanan ang 3 sangkap na, sa isang sigarilyo. Kapag nasagot niya ng tama ang tanong, pinapayagan siyang lumaktaw sa klase para sa, ang araw. Ang bawat isa ay nagsimulang kumatok sa kanilang mga mesa, hinihiling na dapat silang lumaktaw, klase din. Nang huminto sila, iniabot niya sa kanilang lahat ang isang sigarilyo at hinihiling sa kanila na suriin ito. Alam ni Henry na kung babanggitin lang niya ang epekto nito sa kanilang kalusugan, hindi nila gagawin. Seryosohin mo. Kaya, sa halip, tinanong niya sila tungkol sa mga resulta ng paghit-hit ng sigarilyo at nagpapaliwanag kung paano nabubuo ang tar sa kanilang mga baga. Sa unang pagkakataon, binibigyang pansin nila ang guro at talagang interesado sa pag-aaral. Matapos tumunog ang kampana, hiniling niya sa kanila na bumalik. Ang mga sigarilyo at ang mga estudyante ay atubiling sumang-ayon. Noong araw na iyon, sa cafeteria, ang kapitan ng basketball team ang isa sa mga kaibigan ni Jack, si Bruce, ay natapilok sa kanyang binti.
Nagbibigay ito, bumangon sa pagtatalo sa pagitan ng mga grupo na sa lalong madaling panahon ay nagiging away. Nagtatapon sila ng pagkain at mga mesa sa isa't isa, sinisira ang lugar. Nang maglaon, ipinaalam kay Henry na 5 estudyante sa kanyang klase ay pansamantalang sinuspinde dahil sa pagsisimula ng laban. Nakita ni Henry na nag-aaway si Jack, ang kanyang kalaban sa hallway at pinatigil sila. Nang humiling na huminahon, nag-akusa si Jack ang paaralan ng pagiging unfair dahil ang mga mayayamang bata ay walang parusa. Sa araw na iyon, pagkatapos ng paaralan, sinusuri ni Henry ang mga file ng lahat ng 5 estudyante upang malaman ang higit patungkol sa kanila. Ang unang lalaki ay pinangalan ng Zufa, ang anak ng isang Pakistani immigrant na palaging may diskriminasyon, laban dahil sa kanyang lahi. Madalas siyang akusahan ng pagnanakaw ng mga pulis sa kanyang lugar. Ang tanging hiling ni Zufa sa kanyang buhay ay maging isang music hero. Ang pangalawang estudyante ay isang babae na pinangalanan, Donnen. Siya ay isang pagkabigo sa kanyang ama mula nang siya ay ipinanganak dahil siya ay palaging gusto, isang anak. Sa buong buhay niya, sinisikap ni Donnen na makuha ang paggalang ng kanyang ama. Nag-cut pa siya, ang kanyang buhok sa mas maikling haba at naglaro ng mga kotse upang magpanggap na isang lalaki. Ngunit ang kanyang ama, walang pakialam sa kanya habang tinatrato niya ang kanyang nakababatang kapatid na parang prinsipe. Tapos doon, ay magkapatid na nagngangalang Bruce at Chris. Ang kanilang ina ay tumakas kasama ang isang lalaki noong sila ay tanging mga bata na naging alkoholiko ang kanilang ama. Ang magkapatid ay nagkaroon lamang ng isa't isa, umasa habang lumalaki. Nahumaling si Bruce sa mga video game para makatakas sa realidad, habang si Chris ay nagtrabaho ng husto sa isang grocery store para kumita ng pera para sa pamilya. Panghuli, Henry, walang mahanap na impormasyon tungkol sa background ng pamilya ni Jack. Sa susunod na eksena, makikita natin, si Jack ay nagtatrabaho sa isang restaurant bilang isang waiter. Isang mas mahusay na MMA, si Jianying, ang dumating sa restaurant, kasama ang kanyang mga kasosyo sa negosyo. Kapag hindi nakatingin si Jianying, ninakaw ni Jack ang kanyang magarbong lighter, ngunit nahuli. Binugbog siya ng mga tauhan ni Jianying habang tinitingnan niya ang ID ni Jack. Matapos malaman na siya ay isang estudyante, nagbibigay siya ng pera at nag-aalok sa kanya ng trabaho bilang kanilang paghahatid ng pagkain. Lalaki. Sa ibang lugar, binisita ni Henry ang tahanan ni Zulfa at nakita siyang tumatakbo palayo sa kanyang ama, at ang kanyang mga kasama matapos magnakaw ng tiket. Tinutulungan niya siya noong una, ngunit pagkatapos malaman kung bakit siya hinahabol, kinakampihan niya ang ama. Pagkatapos, pumunta sila ni Zulfa para tumambay, isang tulay. Para ma-motivate si Zulfa na gawin ang anumang gusto niya, kumakanta si Henry kasama ang isang banda na nagpe-perform sa mga lansangan. Makalipas ang ilang segundo, sinamahan siya ni Zulfa at kumanta sa harap ng mga tao para sa time since nabully sa school years ago. Samantala, dumating ang ama ni Bruce at Chris, late na umuwi, gaya ng dati, at inutusan silang dalhan siya ng beer mula sa tindahan. Kapag tumanggi ang magkapatid, sinigawan niya silang lumabas ng kanyang bahay. Kinabukasan, nakipagkita si Henry, kanilang ama at kinumbinsi siyang pumunta sa rehab para sa kapakanan ng kanyang anak. Samantala, dinalhan siya ng ama ni Dinah ng isang bag ng mga produktong pampaganda at hiniling sa kanya na kumilos na parang isang babae. Minsan, galit na galit si Dinah sa kanya dahil palagi niyang pinaparamdam sa kanya na hindi siya sapat. Siya, nilagyan ng makeup ang kanyang nakababatang kapatid at lumabas ng bahay dala ang susi ng kotse. Papaalis na sana siya sakay ng kotse ng kanyang ama, ngunit hinarang siya ni Henry sa kanan. Sandali, sinabi niya sa kanya na ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ilegal at nagmumungkahi ng alternatibo. Kasunod nito, pumunta sila sa isang go-kart racetrack. Inaanyayahan din ni Henry ang kanyang ama at ginagawa, lahi nila. Ang mag-ama ay hindi nagpapakita ng awa sa isa't isa sa panahon ng karera at sa huli, magtatapos sa labas ng track. Biglang nabangga ng sasakyan ang go-kart ni Dinah, pero nakayanan niya, upang iwasan ito. Walang kamalay-malay, ang kanyang ama ay umiiyak, nagdadalamhati sa pagkamatay ng kanyang anak na babae. Napagtanto ni Dinah na sa totoo lang mahal niya ito at niyayakap. Kinabukasan sa paaralan, kasama sina Bruce at Chris, kasama ang isang grupo, ipinadala sa isang rehabilitation center upang makapanayam ang isang nagpapagaling na alkoholiko. Nagulat sila nang makitang ang dapat nilang kapanayaman ay ang kanilang ama. Ang mga estudyante, tanungin siya kung paano siya nagsimulang uminom. Sumagot ang lalaki na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit umalis ito, siya sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Kaya naman,
nagsimula siyang uminom at nakalimutan na mayroon siya 2 bata na dapat alagaan. Hindi ibinunyag ng lalaki na sina Bruce at Chris ay kanyang mga anak, ngunit humihingi ng tawad sa kanila. Sa pagtatapos nito, naiwang umiiyak ang magkapatid. Sa ibang lugar, nagsimula ng magtrabaho si Jack para sa better ng MMA, si Jianying. Nag-aalok siya kay Jack ng maraming pera, gamot na inumin ng isang mandirigma sa susunod na laro. Si Jack ay nag-aatubili, ngunit pinilit na tanggapin ang alok. Sa araw ng laban, si Jianying ay nag-sponsor ng isang manlalaban, ngunit itinaya ang kanyang pera. Pagkawala, naglagay ng droga si Jack sa inumin ng manlalaban, ngunit nahuli habang ginagawa ito. Bago niya magawa, sisihin si Jianying, binugbog siya at ikinulong sa loob ng locker. Ilang sandali pa ay dumating na si Henry doon at tinanong ang mga mandirigma kung nakita nila ang kanyang estudyante. Hiniling sa kanya ng mga lalaki na bumalik sa bahay, ngunit si Jack, mula sa loob ng locker, ay sumigaw ng tulong. Matapos malaman na siya ay nakulong, inatake sila ni Henry at madali silang nadaig. Kapag ang mga mandirigma ay pumasok, ito ay nagiging matindi, ngunit mahusay na naiiwasan ni Henry ang kanilang mga pag-atake. Sa pagtatapos nito, pinatumba niya ang kanilang makakaya, manlalaban, na dapat makipagkumpetensya sa loob ng ilang minuto. Sa sumunod na eksena, sila, sa isang ospital, kung saan ginagamot si Henry para sa kanyang mga sugat. Sinubukan ni Jack na ibunyag ang katotohanan tungkol kay Jianying, ngunit ginawang tumahimik. Ang balita ay umabot sa telebisyon, at si Henry, nagsimulang kilalanin bilang ang lalaking bumugbog sa isang propesyonal na manlalaban para iligtas ang kanyang estudyante. Ang kanyang katanyagan sa paaralan ay lumalaki, at ang mga estudyante ay nagsimulang igalang siya. Bumangon pa sila, ay welcome siya sa klase, taliwas sa kung paano sila kanina. Isang flashback ang nagpapakita sa amin na naging prankster si Henry noong nasa school siya. Naghagis pa siya ng water balloon sa isang estudyante na tumutugtog ng piano para sa mga magulang sa isang kaganapan. Nang maglaon, nilabanan niya ang parehong estudyante at nabali ang kanyang kamay. Nasuspinde siya para sa laban, pagkatapos ay kailangan niyang lumipad sa ang mga estado. Simula sa araw na iyon, binibigyang pansin ng mga estudyante ang pagtuturo ni Henry sa klase at mag-aral ng mabuti para sa darating na pagsusulit sa pagpasok sa kolehiyo. Lahat ay mahusay, maliban kay Bruce, na nalululong sa mga table tasks. Ito pala habang si Charlie ay naka-video games. Upang maiwasan ang problema ng kanyang pamilya, nagsimulang magdroga si Bruce. Dahil hindi siya nakatutok, ginagawa niya, grabe sa mock entrance test. Nangako si Henry na tutulungan siya, ngunit mas lumaki si Bruce, nalulumbay sa panahon. Maya-maya, tumalon siya mula sa balkonahe ng kanyang bahay. Siya ay nagmamadali sa ospital, at nakoma. Binabaluktot ng media ang balita, at sinisisi ito sa paaralan at Henry sa ginawa ni Bruce. Ang mga opisyal mula sa Education Board ay nakapanayam kay Henry, at magpas siya na bawiin ang kanyang lisensya sa pagtuturo. Kapag nag-impake siya ng kanyang mga gamit at umalis ng paaralan, hinahabol siya ng mga estudyante, hinihiling na manatili siya. Nasasaktan sila sa kawalan niya, pero sila, alam na dapat nilang ace ang kanilang paparating na pagsubok upang ipagmalaki siya. Mula sa araw na iyon, sila, mag-aral ng 2 beses ng husto para patunayan sa board na si Henry ay isang mahusay na guro. Sa araw ng ang pagsubok, si Jack, kasama ang lahat ng kanyang mga kaklase, ay nakatanggap ng text mula kay Henry, na humihiling sa kanila na magkita sa paaralan 1 oras bago ang pagsusulit. Kapag nagtitipon ang mga mag-aaral, nalaman nila na ito, ang pakulo ni Jianying para panatilihin silang nakakulong sa paaralan para hindi sila makarating sa bulwagan ng pagsusulit sa oras. Ginagawa niya ito para maturuan ng leksyon si Henry. Ilang sandali pa, Henry, pagdating sa paaralan, at nalaman ang tungkol sa plano ni Jianying. Pinalaya niya ang mga estudyante, at lumalaban, lahat ng mga tao ni Jianying upang pigilan silang saktan ang mga bata. Nakatakas sila at mabilis, pumunta sa bulwagan ng pagsusulit, habang si Henry ay nakikipaglaban kay Jianying. Habang nag-aaway sila, one-on-one, isiniwalat ni Jianying na siya ang taong binato ni Henry ng mga water balloon, noong siya ay maliit pa. Simula nang mabali ang braso ni Henry ay hindi na niya kaya, upang makipagkumpetensya sa isang malaking kompetisyon sa musika. Mula nang mangyari ang insidente, hindi pa siya nakahawak ng piano, at sinisisi si Henry sa pagkasira ng kanyang pangarap. Sinubukan ni Henry na mga tuwiran sa kanya, ngunit inatake siya. Muli, nagpupumilit silang humawak ng kutsilyo. Sa wakas, hinabol ni Henry, patayin siya, ngunit hindi ito ginagawa.
Humihingi siya ng tawad sa kanyang ginawa noong siya ay maliit pa, at naglalakad, malayo. Dumarating ang mga mag-aaral sa bulwagan ng pagsusulit sa tamang oras, at kumpletuhin ang pagsusulit. Aikot sa ilang linggo mamaya, lahat sila ay pumasa na may mga lumilipad na kulay. Si Jianying ay nagsimulang maglaro ng piano muli, ngunit marami pang dapat gawin bago siya maging kasing husay ng dati. Gumaling si Bruce, mabilis at nangangakong dadalo sa pagsusulit sa pasukan sa susunod na taon. Natutuwa din ang principal, dahil nagpa siya ang board na bigyan sila ng 20% na bonus na pondo, dahil ang kanilang mga mag-aaral ay gumawa ng labis, mabuti sa entrance test. Bumalik si Henry sa pagtuturo, at ginawa ang panlilinlang ng pandilig ng apoy, sa isa pang batch ng mga estudyante.